Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sa pagtalakay natin dito, natapos na natin yung pagtalakay sa kainaman ng mga propeta. At ngayon nga, merong mga tao na nag-aangkin na mas mainam ang kanilang mga imam kaysa sa mga propeta. So ito isang bagay na nakakapagtaka. Sa paano ang sino man na mag-aangkin na siya ay Muslim, tapos naniniwala siya na meron pang ibang tao na mas mainam kaysa sa mga propeta. At ito nga yung mga tao na ito, lalong-lalo na sa mga ligaw na mga sekta, tinatawag nila sa iba't ibang mga pangalan, bilang imam, maulana, at iba't iba pa. At yun nga, وَقَدْ خَالَفَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَجْمَعَتْ عَلَيْهَا الْأُمَّةِ طَوَائِفٌ مِنَ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ. Sumuway sa usapin na ito na, kumbaga, ang usapin na ito nagkakaisa dito ang ummah. Pero mayroong mga grupo ng mga tao na inuugnay nilang kanilang sarili sa Islam, pero sinusuway nila ito. So ito nga, faman haula, so sino daw mga ito? So sila yung mga Ashiatul Imamiyya al-Ithna Ashariyya. So sila raw yung mga unang-una pangunahin sa kanila. So yung mga tao na nakikilala nga natin na Shia, na Imamiyya, al-Ithna Ashariyya. Itong katagang Shia, so ito nga yung ginagamit nating kataga sa mga tao na naniniwala na paglipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang susunod dapat na khalifa, o tawag nila imam, ay dapat si Ali. At pagkatapos niya yung kanyang mga inapo. At ang majority ng mga Shia sa panahon natin ngayon ay kabilang dito sa tinatawag nga na Ithna Ashariyya. Maraming iba't iba ring sekta ng Shia, ng mga Shia. Kasi merong Sabi'iyya, merong Alawiyya, yun nga doon sa Syria, merong Zaydiyya, na sila nga yung mga Houthi, yung ilan sa kanila, at iba't iba pang mga sekta ng mga Shia. Na nga ilang beses na natin natalakay yung tungkol sa kanila. Ang pagkakabanggit ng mga scholar sa pagiging kafir ng mga Shia pangkalahatan. Ngayon, kung yung mga Shia depende sa iba't iba nilang mga sekta kung kafir ba, si Allah na ang maghahatol sa kanila. Ang malinaw, sila ay hinahatulan ayon sa kung ano yung pangkalahatan nilang paniniwala, kung ano ang pinakamarami sa kanila. Ito ang Ithna Ashariyya. Nga, Yakulu alimun min ulamaihim al-barizina al-muasirin. So meron daw isa sa kanilang mga ulama na kumbaga pinakakilala at kumbaga nabuhay sa kasalukuyang panahon ng isa sa kanilang mga alim, kabilang daw sa darurat ng kanilang relihiyon, na ang kanilang mga imam, anna li aimmatina pala. Min darurati madhabina, anna li aimmatina maqaman. Ang mga imam daw nila ay merong maqam na la yabluguhu malikun muqarrab wala nabiyun mursal. So yung kanilang mga imam ay nasa mataas na antas na hindi mararating kahit ng malakun muqarrab, kahit ng anghel na malapit kay Allah, o propeta na isinugo o ipinadala ni Allah. So dito malinaw sa kanilang mga paniniwala na ito. So sino ba ito? Si Khomeini pala mismo ang nagsabi. So nandito pala sa translation. Si Ayatollah Khomeini ang nagsabi dito. Tabuhay nga siya kapanganahunan nga ni Sheikh Omar al-Ashkar. So sinasabi niya na ang mga imam, bahagi ng paniniwala ng mga Shia, ang kanilang posisyon ay mas mataas
at hindi mararating ng sino mang anghel na malapit kay Allah o propeta na ipinadala ni Allah. So ito ay nababanggit doon sa kanyang Al-Hukumatul Islamiyah. So naitala talaga na ito ay kanyang sinabi. Kasi sasabihin ng mga Shia, inimbento nyo lang yan, sinisiraan nyo lang ang imam o sinisiraan nyo lang ang, kumbaga, ayatollah, yung tawag nila sa kanilang parang Santo Papa. So hindi natin sinisiraan, ito ay mismong isinulat niya sa kanyang akhlaq. Wakala aidan, at sinabi rin niya, warada'anhum ay al-a'imma, na iulat mula sa mga a'imma, inna lana ma'allahi halat. Na sinabi daw ng mga imam, kami ay merong kalagayan o iba't ibang mga kalagayan na maihahambing, kumbaga, in relation kay Allah, meron silang iba't ibang mga kalagayan. La yasi'aha malakun mukarrab. Pero ang kalagayan na ito ay hindi mararating ng sino mang anghel na malapit kay Allah, wala nabiyun mursal o sino mang propeta na isinugo ni Allah. Wa mitlu hadihi al-manzila mawjudatun li Fatimati az-Zahra. At ang ganitong kalagayan, ibig sabihin, itong level na ito, hindi lang ito exclusive nga sa mga imam. Kung pagbabatayan pa natin itong sinabi ni Khomeini doon din sa kanyang Al-Hukumatul Islamiyah, na si Fatima daw radhiyallahu anha ay mas mataas pa ang kanyang antas kaysa sa mga anghel at kaysa sa mga propeta. Samantalang paulit-ulit na nababanggit sa mga hadith na ang mga propeta ay mas mainam kaysa sa mga tao kahit sa sino mang tao. Kung meron mang tao na pinakamainam sa mga tao, kumbaga yun ay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pero kahit si Abu Bakar, hindi niya malalampasan o mapapantayan man lang ang kalagayan o katayuan ng mga imam. Sa sinabi ni Al-Alusi rahimahullah fi Mukhtasari At-Tuhfa. So merong aklat si Sheikh Al-Alusi na pinangalan ng At-Tuhfa, mubayyina qawli Shia fi hadhihi al-mas'ala. Na nililinaw niya ang sinasabi ng mga Shia tungkol sa usapin na ito. Sinasabi nga niya, ajma'al imamiyya ala anna al-imam afdalu min ghairi ulil azmi min ar-rusuli wal anbiya. So paggago yung naman nababanggit dito tungkol sa sinasabi ng mga Shia. So nagkakaisa daw ang mga imamiyya, ibig sabihin yung mga Ithna Ashariya, yung pinakamalaking sekta ng mga Shia. Nagkakaisa sila ng kanilang mga imam ay mas mainam pa kaysa sa ulul azmi min ar-rusul wal anbiya. So sino-sino ba yung ulul azmi min ar-rusul wal anbiya? Diba? Si Ibrahim alayhis salam, si Dawud alayhis salam, o si Nuh pala, nauna si Nuh alayhis salam, si Isa at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mainam pa silang lahat kaysa sa ulul azmi min ar-rusul. So paano na lang doon sa pangkaraniwang propeta lang na hindi rasul? Walaysa bi afdalin min khatamin nabiyina alayhi wa alayhimus salam. Pero dito nga may biglang kumbaga binawi sila. So sinasabi na oo, kumbaga kanilang mga imam ay nakahigit kaysa sa ulul azmi min ar-rusul, pero hindi pala kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga para sa kanila mas mataas pa rin ang antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga imam. Wa amma ghayruhu min sa'iri ulil azmi faqad tawaqqafa fihi ba'dhum kabnil mutahhar al-halli wa ghayruhu. Pero tungkol sa pagiging mas mainam ng mga imam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga malabo ang kanilang usapin o malabo ang kanilang pananaw sa usapin na ito. Halimbawa niyan si Al-Mutahhar, hindi na siya nagkomento kung mas mainam ba ang mga imam kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga siguro nahiya na lang sila na magbanggit pa ng anuman tungkol dito. Pero syempre nga, katulad ng kung paano nating tinitingnan yung mga tao. Ang tinitingnan natin sa mga tao, hindi yung pananalita nila. Una nating tinitingnan yung gawa nila, yung kilos nila. O sinasabi ng mga Shia, kahit sabihin ng mga Shia na mas nakakaangat ang antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero paano ba sila
magpahalaga sa kanilang mga imam kung iahambing sa pagpapahalaga nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas matindi ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga imam. Mas matindi ang kanilang pagpapahalaga. Therefore, malalaman natin na mas mataas ang antas ng kanilang mga imam kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo. Wa ya'taqidu ba'dahum annahu musawin lahum. Pero nga, merong iba pa sa kanila ang naniniwala na magkapantay daw sila. Ang mga imam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkakapantay ng antas, waliyadu billah. Yun nga, wahada mukhalifun lima warada anil la'imma. Pero ito nga ay taliwas kahit dun sa ilan pang naitatala sa sinabi ng mga imam. Ngayon makikita natin ang relihiyon ng mga Shia nagbabago-bago eh. Depende sa kung ano yung kumbaga pinapauso nung kasalukuyang ayatollah, yung kanilang Santo Papa. Kung ano yung pananaw niya, ganun din na magiging pananaw ng relihiyon. Parang sa ano din, sa kuffar din, sa mga Kristiyano. Kung ano ang pananaw, ang paninindigan ng Santo Papa, yun ang kanilang magiging doktrina sa panahon na yun. Halimbawa ngayon, di ba yung bagong Santo Papa? Medyo ano siya ngayon, konserbatibo. Hindi siya katulad ni Pope Francis na welcome sa kanyang kabadingan. At halos gawin na niyang batas ang same-sex marriage sa mga Katoliko. Pero itong bagong Santo Papa, itong si Pope Leo, ang inaasahan ng mga tao sa kanya ay magiging mas konserbatibo siya sa mga usapin na ito. Kasi dati na rin siyang nagsasalita laban sa kabaklaan, laban sa kahalayan na dala ng pagiging bakla o tomboy. So, ganito yung mga Shia. So, meron silang mga paniniwala na nagbabago-bago sa paglipas ng panahon. So, taliwas ang ilan sa mga sinasabi nila sa mga iniulat mula kay Al-Kulayni. Na nga, iniulat faqad rawa Al-Kulayni an Hisham al-Ahwal an Zaid bin Ali an al-anbiya afdalun min al-la'imma. So iniulat daw ni Al-Kulayni doon sa siguro yung aklat na sinasabi rin dito yung Kitabul Kafi din, yung aklat nila. Na iniulat mula kay Hisham al-Ahwal. Hisham al-Ahwal mula kay Zaid bin Ali. So sinabi nila o ang paniniwala nila na ang mga propeta lahat-lahat ay mas mainam kaysa sa mga imam. Pero nga, dito sa panahon ni Khomeini, so meron siyang ipinakakalat na katuruan ng mga imam ay nakahihigit kaysa sa mga propeta. Wa anna man qala ghayra dhalika fa huwa dalun. At meron pang paniniwala ang naunang mga Shia na sino mang meron pang ibang paniniwala liban pa rito, siya ay ligaw. So sa mga Shia, meron din silang konsepto ng pagkaligaw. Nahinga kung meron maniniwala halimbawa na mas nakakahigit ang imam kaysa sa mga propeta, siya ay ligaw. Pero bakit nung nagsalita si Khomeini na nakakahigit ang imam kaysa sa mga propeta, ay walang nagtama sa kanya? Bakit? Ang dahilan, yun nga, hindi sila kasing organized ng mga Muslim. So tayo sa Islam, alhamdulillah, kakaiba nga yung Islam eh. At na-appreciate ko to talaga habang tumatagal ako sa relihiyon na ito. Sa ibang mga relihiyon, meron silang tinatawag na clergy. As in, organize yung kanilang clergy, mga pari. Diba? Ang sa simbahang Katoliko na lang bilang halimbawa, sinong namumuno sa simbahang Katoliko? Yung sa Santo Papa. At sa bawat bansa, merong tinatawag na arsobispo. Yung arsobispo na yun, siya yung pinuno ng mga pari sa bansa na yun. At ang simbahan ng arsobispo tinatawag na katedral. Pero sa mga pari na yun, kumbaga, sa bansa na yun, meron pang tinatawag na mga kardinal. At yung mga kardinal na yun, parang congressman yun eh. Sila yung nagre-represent ng mga pari sa bansa na yun doon sa Roma. Kaya kapag mag-e-elect, halimbawa mamatay yung Santo Papa, ang pinapadala doon yung mga kardinal. At maaring merong kardinal na arsobispo at meron din namang kardinal na hindi arsobispo. O yung arsobispo hindi kardinal o kardinal. So pwedeng mangyayari yan. Napaka-organized nila.
Pero sa kabila ng pagiging organisado na ito, napakadali para sa kanila na balubaloktutin ang kanilang relihiyon. Katulad din sa mga Shia. Diba? So, halimbawa, merong Santo Papa na gagawin niyang legal ang same-sex marriage, wala silang magagawa. Tatanggapin nila yon. Kasi nga, ang ginagawa nila, kumbaga, subject to interpretation ang lahat ng kanilang mga katuroan. Hindi katulad sa atin sa Islam, alhamdulillah. Ang bawat katuroan ng relihiyon na ito, kahulugan ng aya, kahulugan ng hadith, paanong isinasabuhay ang relihiyon na ito, lahat ng yun ay pawang musnada. Merong sanad, merong ulat kung mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ba isinabuhay ang mga ito. At ang sino man na magkakaroon ng iba pang pananaw o iba pang paraan o iba pang sinasabi, magpakita siya ng patunay na ang kanyang sinasabi, pinaniniwalaan o kumbaga ginagawa ay nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa kanyang mga kasama. Napakahigpit ng Islam sa bagay na ito, alhamdulillah. Wala tayong clergy. Sa mga masjid nga, di ba, kahit sino pwedeng mag-imam. Hindi kailangan na yung imam membro ng isang organisasyon ng mga imam. Halimbawa, kasi kung sa mga pari, hindi ka pwedeng magiging pari na hindi ka graduate ng kanilang eskwelahan. At hindi ka pwedeng basta-bastang magiging pari ng anumang simbahan kung hindi ka membro ng iba't ibang samahan ng mga pari. Augustinian, Franciscan, Dominican, at kung ano-ano pang mga samahan ng mga pari. Hindi ka basta-bastang magiging pari. Pero sa Islam, kahit sino pwedeng magiging imam ng masjid. Pero sa kabila nito, kumbaga, may hierarchy sa mga kuffar pero mahina ang kanilang akida. At ang Islam walang hierarchy pero matatag ang ating akida. Alhamdulillah. So ganito ganito natin mailalagay sa konteksto kung bakit nagkakaganito sa mga Shia. Kasi wala naman silang pinanghahawakan na akida katulad ng pinanghahawakan ng mga Muslim. Kanya-kanya silang version ng kanilang relihiyon. Kaya nga, di ba, dito sa naunang mga ayatollah o sa naunang mga Shia, mas nakahihigit ang mga propeta kaysa sa mga imam. Pero si Ayatollah Khomeini, ang pangunahin niyang ipinangangaral, nangunguna o mas nakakaangat, mas mataas ang antas ng kanilang mga imam kaysa sa kanilang kaysa sa mga propeta. Alaihimussalam. At muli, warawa Ibn Babawayh As-Sadiq. Sa iniulat ni Ibn Babawayh mula kay As-Sadiq, ang tinutukoy nila dito si Ja'far na apo rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayanus o mayansu ala annal anbiya ahabbu ilallahi min ali. Sinasabi niya na ang mga propeta daw ay mas kamahal-mahal kay Allah kaysa kay Ali. Ibig sabihin, ang mga propeta ay mas mataas ang antas sa mga imam kaysa kay Ali. Kaysa kay Ali. Si Ali na sinasamba nila, si Ali na dinadasalan nila, si Ali na ang kanilang pangunahing imam, ang unang imam, pero malinaw sa mga Shia nung unang panahon na mas mataas ang antas ng mga propeta kaysa sa mga imam kahit kay Ali. Mas mataas ang antas ng mga propeta. Not necessarily si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit mga pangkaraniwang propeta lang na hindi, Rusul mas mataas ang kanilang antas. At gayon din, wakad raddal Alusi rahimahullah. Si Al-Alusi rahimahullah ay tumugon sa kanilang mga sinasabi. Wakad raddal Alusi rahimahullah qawlahum binususil kitabi wa bil ma'quli wa bi tad'ifi an-nusus allati i'tamadu 'alayha lida'fi rijaliha. So si Sheikh Al-Alusi rahimahullah, singa napasinungalingan niya yung sinasabi o inaangkin ng mga Shia. Unang-una siyempre sa Quran, mula sa Quran at gayon din sa pamagitan ng kumbaga pag-aaral sa kanilang mga katwiran at pagpapakita ng pagiging mahina ng kanilang mga
katwiran ng kanilang mga kasulatan, lalong-lalo na dahil sa pagiging mahina ng mga tagapag-ulat nito, na hindi katulad ng mga hadith na meron sa atin. Kumbaga, di ba, sa atin nga lahat may sanad. Ultimo pagbasa ng Quran, merong sanad. Hindi ka pwedeng magbabasa ng Quran sa sarili mong pagbasa. Dapat meron kang sinusunod na sanad kung paano magbabasa ng Quran. So sila wala, kung ano-ano lang yung pinapairal nila. Kumbaga kung ano-ano lang yung naimbento nila, kung ano-ano lang kanilang mga sinasabi o kanilang mga pinananaligan. Sa atin sa Islam, lahat. Yung mga hadith natin actually, ni Imam al-Bukhari, yung Sahih Muslim, hindi nila tinatanggap yun ng mga Shia. Meron silang sariling mga hadith. Meron silang sariling mga hadith. At ito nga yung mga tiningnan ni Al-Alusi at nakita niya na walang kwenta yung kanilang sistema ng kanilang mga katuruan, ng kanilang mga hadith. Dahil nga nakita niya rito, وَلِكَوْنِهَا مُعَارَضَةٌ لِلنُّصُوصِ الْأُخْرَى الْمَوْجُودَةُ فِي كُتُبِهِمْ. So siya mismo nakakita na may taliwasan sa katuruan ng mga Shia kahit doon sa mismong mga aklat nila. So meron sinasabi yung isang tao na taliwas doon sa sinabi ng isa pang tao, lalong-lalo na yung mga nauna sa kanila, sa mga naisulat na mga aklat ng mga Shia. Wahiya rududun syafiyah liman arada ma'rifatul haqqi wa ittiba'uhu farji ilayhi. So lahat ng mga ito ay malilinaw na mga tugon ni Al-Alusi sa kanila at para sa sino man na gustong malaman ng katotohanan tungkol dito. Kasi sasabihin ng Shia, di ba? Sinabi lang yun ni Al-Alusi kasi hindi siya naniniwala sa mga imam. Pero nga, maaari nating balikan palagi yung kanilang mga aklat. Yung Al-Kafi, ni Kulaini at yung iba't iba pang mga aklat. Ito nga yung Hukumatul Islamiyah ni Ayatollah Khomeini. So pwede natin balikan at makikita natin na nakasulat doon yung kanilang mga pinagsasabi at mapatutunayan natin na mali, alhamdulillah. وَقَدْ تَرَدَّدَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمُفَضَّلَةِ لِلْأَئِمَّةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فِي كُتُبِ الشِّيعَةِ كَثِيرًا. So nga, bagaman ganun ang paniniwala ng naunang mga Shia na mas nakakaangat ang mga propeta kaysa sa mga imam, paglipas ng panahon, dumami na ang mga nagsasabi na nakakahigit ang mga imam kaysa sa mga propeta, lalong-lalo na sa kanilang mga aklat. Faqad dhakara Ali Musa al-Bahbahani. So meron silang scholar si Ali Musa al-Bahbahani sa kanyang aklat na Misbahul Hidayah fi Ithbatil Wilayah. Yung kanyang aklat, ang ibig sabihin, liwanag ng gabay sa pagpapatibay ng pagiging wali. So ang wilaya na tinutukoy dito, wilaya ni Ali at yung wilaya ng kanilang mga imam. Annal imamata martabatun fawqan nubuwah. So dito na sa panahon niya, sinabi niya rin na ang kanyang paniniwala, ang mga imam o ang pagiging imam ay antas na mas mataas pa kaysa sa pagiging propeta, waliyadu billah. So ito ay, kumbaga, nagpapatunay ng ilang mga pagkakataon na binabanggit na sa mga nauna pa kay Khomeini, ang paniniwala na nakakahigit ang mga imam kaysa sa mga propeta. Kasi nga, maaaring kabilang din doon sa dahilan kung bakit nang inangkin ni Khomeini na nakakahigit ang mga imam kaysa sa mga propeta, bakit hindi siya tiniliwas ng mga tao. So maaaring dahan-dahan lang din na yung mga Shia ay ipinasok sa mga tao yung ganitong paniniwala. Dinahan-dahan lang din nila na maituro sa mga tao na ang mga imam ay nakahihigit kaysa sa mga propeta. Walidhalika, faqad hakamu bikufri man ankara imamati a'immatihim o imamati wahidin minhum, na sa paglipas ng panahon, naghahatol na rin sila ng kufur sa sino mang tatanggi sa sino man o alinman sa kanilang mga imam. Kasi noong unang panahon, walang ganito eh. Kaya nga yung mga Shia, ang dalawang pangunahin nilang sekta, yung Ithna Ashariyah, naniniwala sila na 12 yung imam. Ang pinakahuli si Mahdi. At merong Sab'iyah, 7 lang. So ibig sabihin yung Sab'iyah,
Kung ganito yung magiging batayan natin, yung katulad ng sinasabi ng mga makabagong Shia, na kafir ang sinuman, para sa kanila kafir, ang sinuman na hindi maniniwala sa kahit isa lamang sa mga imam, so magiging ituturing na rin nilang kafir ang Sabi'iyah. Tuturing na rin nila. Pero nung unang panahon, walang ganun. Nagkakaintindihan sila na pare-pareho silang mga Shia. Pero dito, nagkaroon na nga ng ganitong paniniwala. Kaya nga, naging majority na ng mga Shia yung Ithna Ashariya. Actually, yung kung naalala ninyo yung, nabanggit ko na ito nung nakaraan nung sinalakay nung Karamita yung Makkah at pinagpapatay nila yung Hujjaj at tinakaw nila yung Blackstone. Diba? At ilang taon pa bago nabawi ng Abbasiya yung Blackstone at nang nabawi nila yung Blackstone, durug-durug na. Yung Karamita, Shia sila pero Sabi'iyah sila, hindi sila Ithna Ashariya. Hindi sila Ithna Ashariya. Ngayon, kung ganun sila nakakakilos sa panahon na yon, ibig sabihin, tanggap sila ng kanilang kapwa, Shia. Pero syempre, maaring hindi natin alam. So, maaring sinasabi lang nila ito, pero kung makakita yung mga Ithna Ashariya ng Sabi'iyah, wala namang problema pala talaga. Okay lang. So, sinasabi lang nila, kafir. So, sinabi ng kanilang mga pinunong panrelihiyon, kafir. Pero, since wala naman silang akida, wala naman silang pinaninindigan, wala naman silang pinangahawakan, bakit pa sila maghihigpit? Diba? Hindi katulad ng Muslim. Tayo naghihigpit tayo sa mga bagay na mali. Kasi malinaw na mali. Sila, sasabihin, kafir, yung hindi naniniwala sa kahit isa sa mga imam nila. Yung Sabi'iyah, 5 ang hindi tinatanggap nila doon sa 12 ng Ithna Ashariya. So kung wala sila namang pinangahawakan talaga na matibay na akida, wala, salita lang ito. Salita lang ito. At yun nga, qala Ibn Babawayh al-Kummi, al-Mulakkab indahum bis-Saduq. So meron sinabi si Ibn al-Babawayh al-Kummi na tinatawag din nilang bilang as-Saduq. Etikado na fiman jahada imamata Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib wala immati min ba'dihi annahu kaman jahada nubuwata jami'il anbiya. Ang aming paniniwala, sabi ni Babawayh, ang aming paniniwala na sino mang tatanggi sa pagiging imam ng Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib at ng iba pang mga imam pagkatapos niya, paglisan niya, ang tumatanggi na ito kay Ali at sa mga imam ay katulad ng tumatangging maniwala sa lahat ng mga propeta. So, ito ni isa sa mga statement niya na sinasabi niyang kafir ang hindi naniniwala sa mga imam o kahit isa lang sa mga imam. Wa etikado na fiman akarra bi amiril mu'minina wa ankara wahidan min ba'dihi min al-a'immati annahu bimanzilati man akarra bi jami'il anbiya'i wa ankara nubuwata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, ang isa pa naming paniniwala, sabi ni Babawayh, na sino man na naniniwala kay Ali, pero hindi niya pinaniniwalaan yung iba pang mga imam pagkatapos ni Ali, ang katulad niya ay tulad ng naniniwala sa iba pang mga propeta pero hindi naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kung titingnan nga natin itong sinasabi na ito ni Babawayh, kung pag-iisipan natin, pagmumuni-munihan natin, walang kwenta Kumbaga sa Arabic, di ba? Kalam fadi, mapipaida, walang kwenta. Paano niya nasasabi yung mga, anong batayan niya? Anong batayan niya na yung, kumbaga, naniniwala kay Ali, hindi naniniwala kay Ali, naniniwala kay Ali, hindi maniniwala sa iba pang mga imam. Paano siya nakarating sa ganoong konklusyon? Anong batayan? Sinabi ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron bang aya o meron bang kahit anuman lang call ng sino man sa mga sahaba, sa mga tabi'in o tabi'ut tabi'in? Wala silang ganon. Kasi nga ang kanilang mga paniniwala, hindi musnadah, walang sanad. Katulad ng kung paanong meron tayong paniniwala sa Islam na merong sanad, na merong chain of narrations, na yung kahit kayo, halimbawa, di ba? O meron kayong natutunan sa akin. Saan mo natutunan yan? Doon kay Mujahid. O
O, tapos ako, tuturo ko naman, natutunan ko to doon sa naging teacher namin noon. So kahit papaano, kahit hindi formal, hindi katulad di ba sa halimbawa sa mga huffaz, yung ijaza na tinatawag, alam niyo yung ijaza? Yung certificate o certification na ang Quran ay nakabisado mo sa ganitong paraan ng pagbasa. Sa ijaza na yun, pabalik yun hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sa ganitong pag-aaral, maaring hindi ganun kahigpit yung ijaza, pero lahat ng tinuturo ko sa inyo may pinanggalingan. Hindi ko to inimbento. Kaya nga pag nagle-lecture tayo, may libro. Hindi to bagay na inimbento lang. Hindi katulad ng mga Shia, ito nga yung kanila, isa sa kanilang mga pangunahing scholar, si Babawayh, sa kanyang Risalatu fil I'tiqadat, ang kanyang mensahe tungkol sa kanilang mga paniniwala, napaka walang kwenta, napakalabo. Walang kalinaw-linaw na kahit na So ganito yung mga Shia. Ganito yung mga Shia sa kanilang mga paniniwala. Walang talaga eh. Kumbaga, yung gago lang ang maniniwala sa kanila. O kung ano man, sabihin natin hindi gago, baka masyado namang masakit sa pandinig nila yun eh. Hindi na lang gago, bobo. Bobo na lang yung nakikinig sa kanila. O kaya walang paninindigan sa relihiyon. Kasi ang linaw-linaw ng relihiyon natin eh. Ayon sa mga pamantayan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Bakit ka papalin lang sa mga Shia? Kaya ang sinasabi ng mga scholar, kung meron balik Islam, papasok sa Islam, tapos magsi-Shia lang din naman, tanga yun. Kasi umalis siya mula sa isang sulok ng impyerno, sa pagiging Katoliko, halimbawa, tapos magsi-Shia siya, lumipat lang siya doon sa kabilang kanto ng impyerno. Wala siyang pinagligtasan ng kanyang sarili. Nandun lang din siya sa kaligawan. Nandun lang din siya sa pagtatambal kay Allah. Nandun lang din siya sa kawalang pananampalataya. Hindi siya umalis sa kawalang pananampalataya at pagtatambal kay Allah. Kung halimbawang yung tao, dating Kristiyano, tapos magsishia. Wala siyang may pagmamalaki. Kasi hindi naman siya totoong nag-Muslim dahil nga tayo matibay at malinaw ang ating paniniwala na hindi nga sila Muslim. Siyempre ganun din sila. Kaya nga 'di ba ang sabi dito, kahit isa lang daw na imam ang hindi paniniwalaan nino man yun ay kafir. So yun na rin ang batayan nila kung bakit kafir din ang tawag nila o turing nila, trato nila sa atin. Na Ahlus Sunnah wal Jamaa na sumusunod sa kung anuman ang anyo ng Islam ayon sa iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng salaf. Kafir ang tawag nila sa atin. Pero bahala na sila sa kanilang iniisip. Kanila na yun. Kasi titingnan nga natin, di ba, wala tayong wala tayong ikakasama ng loob kung sasabihin nilang kafir tayo. Kasi yung doktrina nila pambobo eh. Bakit pa tayo masasaktan kung sabihin nilang kafir tayo? Di tama lang na itinatakwil nila tayo kasi katakwil-takwil naman talaga yung kanilang paniniwala. Kasuklam-suklam, kamuhi-muhi. So, tinan nyo na lang yan, di ba, yung huling sinabi ni Babawayh. Anong batayan? Anong dalil? Sino sa mga naunang mga Shia ang nagsabi ng pananalita na katulad niyan, na pwede nating mapagkukunan man lang ng aral o mapangahawakan, na yung sinasabi niya na sino man daw ang tatanggi sa pagiging imam ni Ali bin Abi Talib ay katulad ng tumanggi sa mga propeta lahat-lahat. At ang sino mang tatanggap daw kay Ali pero hindi tatanggap sa iba pang mga imam ay katulad ng naniwala sa mga propeta lahat-lahat pero tumatanggi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang kwenta, walang saysay. Para lang tong yung may masabi lang. May masabi lang. Pero walang sustansya. Walang walang hikmah, walang wisdom, walang karunungan doon sa kanyang mga pinagsasabi, waliyadu billah. So ilan lang ito sa mga ginagamit ng mga Shia na katwiran tungkol sa kanilang mga imam na ang kanilang mga imam daw ay nakahihigit sa mga propeta at marami pang iba na matatalakay natin sa susunod inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.